May tahimik na strength ang mga taong hindi kailangang magkaroon ng malakas na boses sa isang silid. Mas mapagmasid sila, mas malalim ang nararamdaman, mas maingat sa mga pinipiling i-share, lalo na pagdating sa mga pisikal na bagay. Para sa iba, parang simple lang ito. Bakit hindi nyo nalang ipahiram? Maliit na pabor lang naman yon. Pero para sa mga introvert, may higit pa sa praktikal na halaga ang ilang bagay. Dala nito ang ginhawa, hangganan at kontrol sa kanilang personal na espasyo. Sa isang kulturang inaasahan at madalas ipinagdiriwang ang pagiging mapagbigay at pagiging palakaibigan, nagiging parang tahimik na tug of war ito. Hindi madaling magsabi ng no, laging may kaunting pressure na mag-agree para hindi mapagkamalang suplado o mayabang. Pero alam ng mga introvert na ang pagprotekta sa kanilang espasyo ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pangangailangan. Pag-usapan natin ang 5 pisikal na bagay na halos hindi kailanman ibinibigay ng mga introvert, gaano man kagalang o kakulit ang paghingi. Number 1, ang kanilang personal na espasyo. Kahit sa maliit na paraan. Hindi lang ito tungkol sa distansya, tungkol ito sa ginhawa. Masyadong sensitibo ang mga introvert sa kung gaano kalapit ang ibang tao, kung saan sila nakatayo, nakaupo, o kung saan sila sumasandal sa kanilang espasyo. Ang isang crowded na upuan, ang paghiram ng kanilang pwesto nang walang paalam, o kahit simpleng pag-akbay ay maaaring maka-overwhelm sa kanila. Sa mga pagtitipon kung saan natural na nagdidikit-dikit ang mga tao, malalakas sa mga tawanan, sabay-sabay kumakain, nagpapasahan ng mga gamit, madalas na pumipwesto ang mga introvert sa gilid. Hindi dahil ayaw nilang makisama, ngunit dahil kailangan nila ng espasyo para makahinga at maging kalmado. Kapag may nagtanong ng, pwede bang umupo dito? O biglang sumiksik sa kanilang limitadong espasyo, maaring ngumiti ang isang introvert at pumayag. Pero sa loob-loob niya, may nagbabago. Lumiliit ang kanyang comfort zone at mas mabilis na uubos ang kanyang enerhiya. Kaya kahit hindi nila laging sinasabi ng direkta, ang personal na espasyo ay isang bagay na mahigpit nilang pinangangalagaan. Hindi ito nakikita, pero napakahalaga nito. Number 2, ang kanilang mga gamit na nagbibigay ginhawa. Laging may isang bagay na espesyal sa kanila. Pwedeng ito ay isang lumang jacket, paboritong ballpen, notebook na puno ng mga ideya, o kahit isang pares ng earphones na matagal na nilang kasama. Para sa iba, ordinaryo lang ang mga ito, napapalitan. Pero para sa mga introvert, ang mga gamit na ito ay parang extension ng kanilang inner world. Hindi lang nila ginagamit ang mga ito, umaasa sila rito. Kapag may biglang nagsabi ng, pwede bang hiramin ko muna to? Napapaisip sila. Gusto nilang tumulong, gusto nilang pumayag, pero ang pagpapahiram nito ay parang pagbibigay ng bahagi ng kanilang katahimikan. At ito ang katotohanan, hindi ito dahil sa kawalan ng tiwala. Ito ay tungkol sa pagkaabala sa kanilang nakasanayan. Ang pamilyar na bagay na yon ay bahagi ng kanilang routine. Kapag nawala ito, kahit pansamantala lang, may kakaibang discomfort na mas tumatagal kaysa sa inaakala ng iba. Kaya kadalasan naghahanap ang mga introvert ng mga mahinahong dahilan, mag-aalok ng alternatibo o magdadalawang isip hanggang sa lumipas ang pagkakataon. Dahil may mga bagay na hindi dapat basta mawala sa kanilang mga kamay. Number 3, ang kanilang oras sa pag-iisa. Ito marahil ang pinakamadalas na hindi maintindihan. Kapag sinasabi ng isang introvert na busy sila, hindi ibig sabihin ay punong-puno ang schedule nila. Minsan, ibig sabihin lang nito ay sadyang naglaan sila ng oras para mapag-isa, para mag-recharge, mag-isip, o simpleng umiral nang walang inaasahan mula sa iba. Pero sa kabila ng lahat, ito ang pinakamadaling hinihingi ng ibang tao. Samahan mo naman kami. Sandali lang to. Mabilis lang yan. Mukhang harmless ang mga ganitong pakiusap, pero para sa mga introvert, naaantala nito ang isang mahalagang bagay. Ang pag-iisa ay hindi pagsasayang ng oras. Ito ay oras ng pagbangon muli.
Sa mga sitwasyong inaasahang maging available ang lahat bilang tanda ng kabaitan, nagiging mahirap ang tumanggi. Parang may unwritten rule na kung wala kang ginagawa, dapat sumama ka. Kapag hindi, baka isipin ng iba na wala kang interes sa kanila. Pero alam ng mga introvert na ang paulit-ulit na pagbibigay ng kanilang oras sa pag-iisa ay nauuwi sa pagkapagod. Mas lalo silang tumatahimik, lumalayo at hindi naganap na present kahit nandun sila pisikal. Kaya kahit paminsan-minsan ay pumayag sila, sa kaibuturan ay maingat nilang binabantayan ang oras na ito dahil ito ang nagpapanatili sa kanilang balanse. Number 4, mga pisikal na pagpapahayag na hindi pa sila handa. Hindi pare-pareho ang paraan ng pagpapakita ng koneksyon. Para sa mga introvert, ang mga physical gestures tulad ng yakap, paghawak ng kamay, o kahit simpleng pagtapik ay may halaga. Hindi ito automatic, pinag-iisipan ito. Sa mga social settings kung saan ang pagiging warm ay madalas ipinapakita sa pamamagitan ng physical closeness, tapik sa balikat, beso-beso, o pabirong pagtulak, maaaring mabigla ang mga introvert. Hindi dahil ayaw nila sa mga tao, kundi dahil mas gusto muna nila ang emotional connection bago ang physical familiarity. Kaya kapag may nagsabi ng halika dito, habang nakaabang ang yakap, maaaring sandaling matigilan ng introvert bago tumugon. Ang sandaling yun ay may ibig sabihin. Hindi nila tinatanggihan ng tao, pinoproseso lang nila ang sitwasyon. Hindi basta-basta nagbibigay ng physical affection ang mga introvert. Hindi dahil malamig sila, ngunit dahil pinahahalagahan nila ang pagiging totoo. Kapag nagbigay sila nito, ito ay tapat, sinadya at may lalim. At yun ang dahilan kung bakit hindi nila ito agad ibinibigay, kahit pa inaasahan ito ng iba. At number 5, ang kanilang mga ligtas na sulok at paboritong pwesto. Bawat introvert ay may ganito. Isang partikular na upuan malapit sa bintana, isang tahimik na sulok sa gitna ng mataong lugar, isang pwesto kung saan maaari silang magmasid nang hindi nahihila sa tuloy-tuloy na pakikisalamuha. Hindi basta-basta pinipili ang mga lugar na ito. Maingat itong pinipili base sa ginhawa, pananaw at kontrol. Dito sila nakakaramdam ng kapanatagan nang hindi na-overwhelm. Sa mga pagtitipon, nagiging parang anchor ang mga pwestong ito. Mapapansin mong bumabalik sila rito kahit panandalian silang umalis. Kaya kapag may biglang umupuron o humiling na ipagpalit ang pwesto, halimbawa, pwede ba tayo magpalit? Hindi lang ito simpleng pakiusap. Naaapektuhan nito ang kanilang pakiramdam ng katatagan. Oo, madalas pa rin silang pumapayag dahil sa pagiging magalang. Lilipat sila, ngingiti at mag-a-adjust. Pero sa loob nila, muli sila naghahanap ng bagong ginhawa. Dahil para sa kanila, mas mahalaga ang kapaligiran kaysa sa iniisip ng karamihan. Bakit mahalaga ito? Sa unang tingin, parang maliliit lang ang mga bagay na ito. Isang upuan, isang yakap, isang hiniram na gamit. Madaling isipin na pwede naman. Pero para sa mga introvert, hindi ito magkakahiwalay na pangyayari. Naiipon ang mga ito. Bawat maliit na kompromiso ay unti-unting kumakain sa kanilang enerhiya. Bawat oo na ibinibigay dahil sa obligasyon, hindi sa kaginhawaan, ay nagdudulot ng tahimik na pagkapagod na bihirang mapansin ng iba. Sa mundong inaasahan ang pagiging bukas, mapagbigay at madaling makibagay, natututo ang mga introvert na mag-navigate ng maingat. Marami silang ibinibigay. Nakikinig sila, sumusuporta, at nariyan kapag talagang mahalaga. Pero natututo rin silang magtakda ng mga hangganan. Hindi ng malakas, hindi dramatic, kundi tahimik ngunit matatag. May malalim na respeto sa taong kilala ang kanyang limitasyon, kahit hindi niya ito palaging ipinapaliwanag. Maaring hindi laging direktang nagsasabi ng no ang mga introvert. Minsan makikita ito sa pag-aatubili, sa mahinahong dahilan, o sa mabagal na tugon. Pero sa likod nito ay isang simpleng katotohanan. Pinoprotektahan nila ang mga bagay na nagpapanatili sa kanila na buo. At kapag naunawaan mo yon, nagbabago ang lahat. Hindi mo na ito pinepersonal kapag tumatanggi sila.
Napapansin mo ang effort kapag pumapayag sila. At mas napapahalagahan mo ang mga sandaling pinipili nilang ibahagi dahil alam mong hindi nila ito basta ibinibigay. Hindi kailangang ibigay ang lahat para mapatunayan ang kabaitan. Minsan, ang pinakamahalagang magagawa ng isang tao ay protektahan ang kanyang espasyo, enerhiya at ang mga maliliit na pisikal na bagay na nagbibigay sa kanya ng katatagan sa isang maingay na mundo. Malalim itong nauunawaan ng mga introvert at kahit hindi nila ito palaging ipinapaliwanag, may kwento ang kanilang mga hangganan. Isang kwento ng tahimik na paggalang sa sarili, maingat na balanse at ibang uri ng pagiging mapagbigay. Yung uri na hindi nagmumula sa obligasyon, kundi sa intensyon. Shoutout sa mga nanood na mga hindi mapapatawad ng isang introvert. Shoutout kay Vanji Quaresma. Sabi niya, matalino ang mga introvert at mahilig sumubok ng mga gawain na kakaiba, na kahit alam nila na may risk pero gusto nilang malaman kung ano ang mangyayari pag gagawin nila ang isang bagay na nasa isip nila. Hindi sila mahilig sa mga bagay na hindi makakatulong sa pag-unlad nila. Sabi naman ni Joel Estrada Manaog, present po, at shoutout po Sir AP, good evening po. Respeto at tiwala po talaga ang pinakamahalaga sa aming mga introvert. At ayon naman kay Marie Delight Worker, hello po Sir AP, magandang gabi po sa iyo at sa lahat ng nakikinig. Bilang introvert, hindi ako open sa mga taong hindi ko ka-vibes. Umiiwas ako sa mga tanong ng ibang tao sa loob ng isang pagtitipon o sa mga parties na dinadaluhan ko. Ang pag-iwas ko ay hindi naman ibig sabihin na may tinatago ako. Iwas lang sa mahabang kwentuhan na nakaka-drain ng energy at lalong walang kabuluhang usapan. Maraming salamat Sir AP sa pagbabahagi ng episode na to. God bless us always. At shoutout din kay Pumpkin Diamond, Renante Damgo, Annalyn Granada, Rebecca Ogata, Arky Vlogs, Elsa Fampulme, Mario Alipit, Ramlat, Joyce, Ramilin Celestial, Jola Short Video, Cathy, Briton Jeric at kay Gunpla Addict. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.